Good morning, mabilis ang basa ng ating libro guys, magandang balita, Biblia. Kunti na lang nandito na tayo sa talaan ng mga salita. 13 February 2025, talaan ng mga salita, mga katauhan at bagay na panrelihiyon. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. At sa katapusan na rin ng libro na binabasa natin, Biblia. Mga katauhan at bagay na panrelihiyon, altar o dambana, isang dambanang ginagamit sa pagsamba. Dito sinusunog o inaalay ang mga handog kay Yahweh. Amen, salitang Hebreo na may diwang pagpapatunay o pagpapatibay sa isang bagay. Sa pahayag, chapter 3 verse 14, ito'y ginamit bilang isang katawagan kay Kristo. Anghel, mga nilalang na nagdadala ng mensahe ng Diyos. Kaba ng tipan, sisidlang parang baol na yari sa kahoy ng akasya at balot ng lantay na ginto. Dito nakalagay ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng 10 utos, kaya't itinuturing itong simbolo ng presensya ng Diyos sa mga Israelita. Kapitel, ang taas na bahagi ng haliging tumutukod sa bubungan ng tabernakulo o ng templo. Kerubin, mga nilalang na may pakpak, maaaring ito'y isang uri ng mga anghel. Korderong Pampaskwa, isang natatanging tupa na sadyang inihahanda upang sama-samang pagsaluhan ng buong sambahayan pagdating ng pista ng Paskwa upang gunitain ang naganap sa aklat ng Eksodo patungkol sa pagliligtas ni Yahweh sa mga Israelita. Dakong banal, ang unang bahagi ng loob ng tabernakulo at ng templo. Dito matatagpuan ang sagradong tinapay, gintong altar na pinagsusunugan ng insenso o kamanyang, at ang gintong ilawan, isang tabing o kortina ang naghihiwalay sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. Dakong kabanal-banalan, ang kaloob-loobang silid sa tabernakulo. Dito nakalagay ang kaba ng tipan. Tanging ang pinakapunong pari ang maaring pumasok dito at ito'y minsan lamang sa isang taon sa araw ng paghahandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ephod, karaniwan itong tumutukoy sa bahagi ng kasuotan ng pari. Ito'y ipinapatong sa balikat ng pinakapunong pari at may kaugnayan sa Urim at Tumim. Gayunpaman, sa ilang talata ng ephod ay tumutukoy sa isang bagay na kaugnay sa pagsamba, at sa ibang bahagi naman malinaw na tumutukoy ito sa bagay na ginagamit para mahulaan ang magaganap na mga pangyayari. Nangalay kasi yung yung binti ko, kaya itinutuwid ko muna. Masakit kasi mga tuhod natin guys. Pag ganito talaga madaling araw kumikirot yan. Hindi ko alam sa lamig sa buong magdamag or talagang sa pagbaluktot natin sa paghiga. Handog, kaya minsan talaga ini-stretch ko talaga yan, kaya pasensyahan nyo na lagi akong nagaganito sa binti ko. Okay, handog sa gawaing panrelihiyon, ito'y hain, mga hayop o mga ani na karaniwang sinusunog sa dambana bilang pasasalamat, paghingi ng gabay at pag-iingat ng Diyos, at paghingi ng kapatawaran para sa kasalanan. Kadalasan ay mga pari lamang ang nakakakain ng mga handog, subalit may pagkakataong ang bahagi ng handog ay pinagsasaluhan ng mga tao at ng pari. Mayroong binabanggit na 4 na uri ng handog sa lumang tipan. Letter A, ang handog pangkapayapaan. Inihahandog bilang paghingi ng pagpapala ni Yahweh. Letter B, handog na pagkaing butil. Inihahandog bilang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga inaning halamang may butil. Letter C, handog na pambayad sa kasalanan. Inihahandog ito upang mapatawad ang isang
taong nanloko ng kapwa o ng Diyos. Iniaalay rin ito kapag may panatang hindi natupad ang isang tao. Leviticus chapter 5 verse 14 to chapter 6 verse 7. Letter D, handog na susunugin. Ang hayop ay sinusunog ng buo sa altar bilang paghingi ng tawad kay Yahweh at upang maging kalugod-lugod sa kanya. Tingnan ang Leviticus chapter 1. Yan nga yung sinasabi ko, mayayaman sila nung araw. Kasi kung maghandog sila buo-buong talaga, sinusunog talaga sila ng isang buong hayop. Sa atin ngayon, sa generation natin, kaya lang natin bumili ng pakilo-kilo. Ang mahal pa ng per kilo. Yan nga kung makabili ka talaga ng maramihan. Kaya nga sabi ko sa kanila, parati silang nagrereklamo na wala silang makain. Pero tingnan mo naman kung maghandog sila buo-buo. O di ba isipin mo talaga mayayaman sila masyado nung araw. Ika-10, ang ika-10 bahagi ng kinita o inani ibinibigay bilang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. Dito talaga ako nagtatanong lagi, guys. Yung ika-10 bahagi ng kita natin, pag binigay mo ba sa simbahan, sino ang makikinabang? Dito kasi direct sila sa Diyos. So, ibig sabihin nung araw sila Levi, yung angka ni Levi itinalaga bilang sa Diyos. So, hindi sila binigyan ng lupa, kaya yung mga ganyang inihahandog, doon yan sa angka ni Levi na pupunta. Pero sa generation natin, pag nagbigay ka ng ika-10% sa simbahan, saan napupunta yan? Yun, tanong lang po yan. Insenso o kamanyang, mamahaling pansuob mula sa dagta ng isang punong kahoy na inangkat pa sa Arabia. Levita, kasi sa generation natin, guys, mayroon na tayong tax. So, kinakaltasan na tayo ng gobyerno ng tax, diba? Tapos ka rin ng 10% doon sa simbahan, sa kinabibilangan mo. Parang doble-doble ang kaltas sa atin. Tayo nagtatrabaho, doble-doble ang kaltas natin. Sa gobyerno, napapakinabangan natin, diba? Sa simbahan, anong pakinabang? Yun ang tinatanong ko. Yung miyembro ba, anong pakinabang doon sa 10% na tinatanggal sa sweldo natin? So, yun lang. Tanong lang po yan. Kasi nung araw, guys, direct nga kay Father God, di ba nga, naghahandog sila ng mga buo-buo. So, yun. Kasi nga may tinalaga si Father God noon. Yun nga yung angkan nga ni Levi. In fairness naman, kasi nga, hindi sila nabigyan ng lupain. So, yun ang nila. Yun ang pinakabahagi sa kanila. Pero sa generation natin ngayon, Pero sa generation natin ngayon, sino ang nakikinabang sa ika-10 bahagi? Yun lang, tanong lang. Insenso o kamanyang. Ulitin ko yung ika-10 ha. Ika-10 ang ika-10 bahagi ng kinita o inani. Ibinibigay bilang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. Pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. Insenso o kamanyang, mamahaling pansuob mula sa dagta ng isang punong kahoy na inangkat pa sa Arabia. Levita, isang taong buhat sa lipi ni Levi at katulong ng mga pare sa mga gawain at templo. Sa mga gawain sa templo. Ulitin ko yung Levita, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung angka nila Levi. Levita, isang taong buhat sa lipi ni Levi at katulong ng mga pare sa mga gawain sa templo. Makasalanan, sa mga aklat ng magandang balita, ito'y tumutukoy sa mga Hudyong itinakwil at pinagbawalang sumamba sa sinagoga sapagkat nilabag nila ang mga batas tungkol sa pagkaing di nararapat kainin at sa pagkikiisa sa mga hindi Hudyo. Hinahamak sila ng kapwa nila Hudyo at si Jesus ay pinuna dahil sa pagkikisalo sa kanila. Marcos chapter 2 verse 15 to 17, Lucas chapter 7 verse 34, chapter 15
verse 1 to 2. Mana, ang literal na kahulugan nito ay ano ito? Ito ang naging pagkain ng mga Israelita sa buong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang. Ito ay maputi at parang butil na maliit. Exodus chapter 16 verse 14 to 21. Bilang chapter 11 verse 7 to 9. Ito yung lagi silang nagrereklamo guys na wala silang makain. Pero tingnan mo naman kung maghandog sila, buo-buo ang hayop na hinahandog nila. Tapos yan ba yung walang makain? Kasi na lang kung nagkatay sila ng diba? Hindi yung puro sila reklamo. Pero kung tutuusin, mayaman sila talaga. Nazario, isang taong namanata sa Diyos na hindi iinom ng alak, ni magpapaputol ng buhok o hehepo ng bangkay ng hayop o ng tao bilang chapter 6 verse 1 to 8. Pampaalsa, hinahalo sa minasang harina upang ito'y umalsa sa mga bagay na panrelihiyon, ito'y may mabuti o masamang kahulugan sa talinghaga ng pampaalsa. Ang kahulugay paglago ng kaharian, ngunit sa paghahandog ito'y pinaiiwasan sa pagkatanda ito ng kasamaan. Pariseo, mga kaanib sa isang napakahalagang grupo ng kapanahonan ni Jesus at ng mga apostol, higit na mas malaki ang kanilang bilang kaysa mga Saduseo at marami silang pagkakaibang dalawa. Ang mga Pariseo ay napakatapat sumunod sa mga interpretasyon ng lumang tipan at mga tradisyon. Pari, mga sa banal na kasulatan, ito ang mga taong kumakatawan sa sambayanan. Sa harapan ng Diyos, sila ang nagsasagawa ng mga ritual at seremonyang may kinalaman sa relihiyon. Paring Levita, paring mula sa angkan ni Levi, lahat ng pari ay nararapat magmula sa lipi ni Levi, ngunit nang lumaon, hindi naging pari ang lahat ng kabilang sa lipi ni Levi. Pinakapunong pari, puno ng mga pari. Sa generation natin ngayon guys, yung mga pari natin, nag-aaral yan ng kursong pagkapari. Yun. Kaya sila nagiging pari. Kumbaga sa pinaka-profession nila yan. Sa generation natin. Pero nung araw kasi, kailangan angkan ka talaga ni Levi. Okay. Pinakapunong pari. Okay, ulitin ko yung paring Levita. Paring Levita, paring mula sa angkan ni Levi, lahat ng pari ay nararapat magmula sa lipi ni Levi, ngunit nang lumaon, hindi naging pari ang lahat ng kabilang sa lipi ni Levi. Pinakapunong pari, puno ng mga paring Hudyo at Pangulo ng kataas-taasang Sanhedrin ng mga Hudyo. Minsan sa isang taon, siya ay papasok sa dakong kabanal-banalan upang maghandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Pinunong pari, mga paring kabilang sa sambahayan ng mga pinakapunong pari at itinuturing na may mahalagang katungkulan mula sa grupong ito, pinipili ang susunod na magiging pinakapunong pari. Propeta, mga taong hinirang ng Diyos upang magpahayag ng kanyang mensahe para sa mga tao at sa bayan. Sa Saduseo, maliit na samahan ng mga Hudyo na karamihay pari. Ang unang 5 aklat lamang na matandang tipan ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi rin sila naniniwala sa muling pagkabuhay, mga espiritu at mga anghel. Gawa chapter 23 verse 8. Serapin, mga nilalang na nagliliyab, ito'y mga anghel na naglilingkod sa Diyos doon sa langit. Sinagoga, paano kaya nila nalalaman yung serapin na mayroon doon sa langit? Hindi pa naman sila nakakapunta sa langit. Okay, sinagoga. Kaya nga sinasabi ko mga parang vision lang yata yung mga ganyan. Sinagoga, mga gusaling sambahan kung saan nagtitipon ang mga Hudyo. Kaya ko sinasabi mga vision, kunwari guys na naginip ka o di ba nai-imagine mo yung ganyan. Kasi paano mo malalaman na mayroong ganyan doon sa langit? Di pa naman tayo nakapunta sa langit. Yun. Okay, ulitin ko. Serapin, mga nilalang na nagliliyab, ito'y mga anghel na naglilingkod sa Diyos doon sa langit. Sinagoga, mga gusaling sambahan kung saan nagtitipon ang mga Hudyo tuwing araw ng pamamahinga upang mapakinggan ang pagpapaliwanag patungkol sa kasulatan. Lumang tipan, tabernakulo, ang tolda na kung saan ang mga Israelita ay sumamba kay Yahweh bago itayo ang templo. Tagapagturo ng kautusan, mga guro at
tagapagpaliwanag ng mga aralin sa Lumang Tipan, lalo na ng unang 5 aklat. Sinisipi nila para sa iba ang mga kasulatan sa ibang saling Tagalog, ito'y tinatawag na eskriba. Templo, isang gusali na ginagamit sa pagsamba. Ang Diyos na sinasamba sa isang templo ay pinapaniwalaang nananahan sa gusaling iyon. Ang templo ni Yahweh ay itinayo sa Jerusalem. Urim at Tumim, 2 maliliit na bagay na ginagamit ng mga saserdote sa Israel upang malaman ang kalooban ng Diyos para sa isang tao o kaganapan. Guys, sinasabi nilang yung 'di ba sa langit, parang marami nang nakatira kasi meron ng anghel, meron ng serapin, yung mga ganyan. Parang iniisip ko, sobrang dami na ba ng tao sa langit? Tayo ba pag namatay ba tayo ayoko talaga ng second life. Kahit pa sabihin mo sa langit mapupunta, parang mas okay na yung dito na. Tama na sana kung hanggang kamatayan ka na lang, hanggang dyan ka na lang dapat. Ayoko na talaga yung sabing bubuhayin pa. Tapos, ano ka pa kung sa langit ka mapupunta o sa impyerno ka mapupunta. Ayoko na lang ganun. Okay guys, hanggang dito na lang. Bukas na itong kronolohiya ng Biblia. Kaya yung libro natin talagang binabasa natin hanggang sa dulo. Pero inabot na tayo ng almost 2 years talaga bago matapos. Parang pakiramdam ko mahaba itong mas mahaba ang Tagalog version talaga ng Biblia. Tingnan mo naman kung gaano kakapal, diba? So, ganun siya. Pero at least malapit tayo, ilang araw na lang ito guys. Bye everyone. God bless.